Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap, no? At ito ay mula dito sa channel ni Melbs Castle. Alright, sa mga hindi pa po na-subscribe sa channel ni Melbs Castle, nandiyan sa baba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe at suportahan natin ang kanyang mga video uploads. At ito na nga, no, sabi nga po niya dito, no, pinatalsik sa pwesto Admiral ng West Philippine Sea. Alamin natin yan at pag-uusapan, no, pinasibak ni PBBM dahil sa pagtataksil. At syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike na rin po ang ating video ngayon. Maraming salamat po. At huwag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go. Hepe ng Westcom pinatalsik na sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba tong Vice Admiral Alberto Carlos? Appointed to ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Todo ang suporta kay PBBM ngayon pero may tinatago palang anomalya noon. Di pa man napapatunayan kung totoo talaga ang New Model Agreement. Pero nagtatago na kasi si Vice Admiral Carlos. Ibig sabihin, makipagkasundo talaga to kay Chinese Ambassador Wang Xinyan. Dahil sa pagtataksil sa Pilipinas, sinabak na sa pwesto ang dating hepe. Muli, kahit nakapagkasundo ang kampo ni Duterte sa China, dito kikilanin ni Pangulong Bongbong Marcos at ng buong Pilipinas. Manigas kayong lahat mga incheck. We are looking into it because really the fact of the matter is there have been mentions of a tape that says, that confirms that there was this agreement, etc., all of that. And I keep hearing that there is a tape, and I keep wanting to hear it, and as yet we don't have it. So it's very hard to come to any conclusion until we know that the thing actually exists. Okay, so eto mga babayan yung sinasabi po ng China, no, na meron silang audio recording, no, nung pag-uusap po ni Vice Admiral Carlos at isang Chinese diplomat, no, military diplomat diyan po sa Chinese Embassy, no. Si Westcom Vice Admiral Carlos po, no, ang kanilang kinausap. Ang question kasi natin dito mga babayan, ang tanong natin, no, bakit in the first place hindi sinabi ni Vice Admiral Carlos, no, na ang dapat kausapin po diyan, no, ay ang Department of National Defense at National Security Council. Diba? Kasi siya yung kinausap eh. At lumalabas, sinasabi nga ng China na aprobado daw o may basbas daw ito ng DND at NSC. No? Okay, so pangalawa, bakit po mga kababayan itinago po ito? No, itong usapan na to. Diba? January pa po. Anong buwan na ngayon na-discover ito? May. No? Hindi po alam ng DND at hindi rin alam ng NSC na may ganong usapan pala. Hindi rin nila alam na nakikipag-usap, no, itong Westcom sa Chinese Embassy, no, na tinawagan po siya. Okay? So base kay Vice Admiral Carlos, siya po ang tinawagan, no, na itong isang Chinese diplomat na to, no, na si Colonel Lee, no, sabi po niya, no, tinawagan daw po siya. Okay? At wala daw po na pag-usapan tungkol po sa new model. Okay, so walang napag-usapan sa new model, yun yung pinapalabas ng China, pero nag-usap sila kung paano, no, gagawin yung mga RORE mission dyan po sa West Philippine Sea. Diba? So may idea yung China kung ano yung mga gagawin natin, which is hindi dapat. Diba? May idea yung China dahil more or less ang nangyayari dito, Chinese, no, o China, yung talagang makikinabang po dito at nakabase po yan, no, sa format ng China. No, kung may pakikipag-usap man dyan sa China at itong Westcom, no, sigurado nakabase po yan sa format ng China, yung kagustuhan ng China, no, na mangyari. Diba? Hindi yung kagustuhan ng gobyerno natin. Okay? So, yun yung mga tanong dito eh. Diba? Dapat, sinabi ni Vice Admiral Carlos sa DND o kay Secretary Gibo o sa National Security Council, tinawagan ako ng ganitong tao mula sa Chinese Embassy.
No? Kinausap ako. Ito yung napag-usapan namin. 'Di ba? Dapat noon pa lang alam na. Kaso ang problema, hindi po ipinaalam, no? Parang itinago, 'di ba? So anong motibo? Bakit itinago? Bakit hindi ipinaalam? 'Di ba? Yun yung mga katanungan natin dito, mga kababayan, which is dapat malaman po, no? Mula dito kay Vice Admiral Carlos. Bakit hindi niya agad sinabi, no, sa DND, sa Department of National Defense at sa National Security Council? 'Di ba? So tuloy natin. So it's very hard. It is in the possession, if it does exist, it's in the possession of the Chinese embassy, the Chinese government. So until they release it, sobrang daming anomalya sa termino ni Duterte. Philippine Coast Guard na pag-alamang hinahayaan lang ni Digong ang illegal na Chinese sa Baho de Masinloc. Sa litratong nahanap noon ni Commodore J. Tariela, tignan ang karumal-dumal na pinaggagawa ng mga Chinese. Nireport na to noon sa matataas na opisyal ng Philippine Coast Guard. Pero deadma lang at walang paki si Duterte noon. Sobrang bulag-bulagan ang gobyerno. Grabe ang katraidoran sa mga Pilipino para lang sa mga Chinese. Etong mga images na to, baka sabihin na naman ng mga pro-China trolls, bakit ngayon lang natin nilabas? Diba? Sabihin, ba't si Commodore Tariela ngayon lang nilabas itong mga to? Hindi yan totoo, no? On the part of the Philippine Coast Guard, we reported this to the national government. All of the photos and videos that I'm going to present to you now happened 2016 to 2022. All of this are reported to the national government then. The question is, bakit hindi na-publicize? It's up to them to respond to that question. Yun mga kababayan, di ba? Bakit hindi na-publicize yung mga ganyan, di ba? Mapapansin natin ngayon, sobrang natututukan, no, yung issue ng West Philippine Sea. Di ba? Hindi kagaya dati. Di ba? Sa mga nakaraang administrasyon, no? Mas natututukan ngayon, no, sa administrasyong Marcos, no, ito pong mga issue at problema diyan sa West Philippine Sea. Di ba? At mas nakikita ngayon yung mga ginagawang agresibong hakbang, no, ng China po diyan. Yung mga panghaharas nila. Di ba? Hindi po kagaya dati. Di ba? Anong meron? No, yun yung tanong Anong meron? Bakit? No, bakit ganun? Bakit hindi gaanong natututukan nun? Bakit hindi napapublicize? Diba? Anong meron sa likod, no, ng mga ganong issue? Diba? 2018, the Chinese fishermen are still engaged in giant clam harvesting. As you can see, no, may mga giant clams kaming na-document. Empty na yung laman nila. Ang natira na lang dito is yung mga 2019 March. Sa mga susunod na presentation ko na, wala na tayong makikitang giant clams. Kasi naubos na nila. The following month, April, gumamit pa sila ng pang-score, no? Ng seabed. Kumbaga pangkayod ng seabed, no? They are that desperate na kayudin ang buong seabed ng lagoon ng Baho de Masinloc for them to still hope na meron pa silang makakayod na giant clam. But you can also expect, no, now with this kind of strategy of scoring the entire seabed of the lagoon of Baho de Masinloc, it also destroys the coral reef na nasa ilalim nito. Let me emphasize that the last time we saw Chinese fishermen doing a giant clam harvesting was in 2019. Those were the last remaining giant clams na nakita na tayo sa Baho de Masinloc. Wala na tayong iba pang makita rito. Because since 2013, almost every November, December, yan lang ang inuunti-unti nilang kunin. The giant clams in Baho de Masinloc. Bakit ngayon lang po ito napopublicize? Well, as I said, no, our transparency strategy starts last February under the guidance and of the President, and of course, as recommended by our National Security Advisor, General Eduardo Año. And we believe that
bring out all these footages and images that would show the real behavior of China in the previous years, even before President Bongbong Marcos assumed office, aligns with our transparency strategy. For the Filipinos to understand na hindi totoo yung sinasabing ang ginagawa nating pag-expose ng agresibong paggalaw ng China, paninira ng environment, panghaharas ng Filipino fishermen only happened during this administration. The objective of this is to give the right information to the Filipino people. This information were not released before, but I cannot speak for the previous admin. What I'm just saying is that in this administration, General Eduardo Año supports the publication of all these images that happened before the time of President Bongbong Marcos. Kung wala kayong pake sa West Philippine Sea, sige, boto nyo ang mga Duterte. Tignan natin sa mga susunod na taon, literal na probinsya na tayo ng China. Mukhang gusto naman ng mga ibang Pilipino yun eh. Kayo sa tingin nyo, komento sa baba ang yung salobi. Alright, so yung mga kababayan, no? Kayo, anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment daw nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mopsits ng Mobs TV. Peace. I'm out.